Ayan na mga kababayan, bumanat na ito si Chavit Singson dito sa mga attack dog ng Palasyo Malacanang, lalong-lalo na yan si Claire Castro. Na ang sabi pa niya, nagmo-mobilize na daw mga kababayan para atakihin siya. Etong si Claire Castro at ang mga kasamahan niyang mga aso na tinawag pa ni Chavit mga kababayan ng mga asong ulul na kung papakainin lang daw ng pera mga kababayan ay kakagat na. Panoorin niyo po mga kababayan ha. Gusto nyo yan, marami akong sasagutin. Dahil inatake ako. Inatake. Oh. At tinakot pa siya mga kababayan na ipakulong daw dahil sa inciting to sedition. Trolls, mga attack dog. Attack dogs. Sinabi ko na, asong ulol. Mga asong ulul. Kailan kaya matanggal yan si Claire Castro mga kababayan? No? Believe na believe sila kay Claire Castro mga kababayan. Isa yan sa nagpapagulo ng gobyerno ni Bangag mga kababayan eh. Habang nandyan yan mga kababayan si Claire Castro, lalong mabubwisit ang mga tao mga kababayan sa gobyernong ito. Tandaan nyo, ang Bangag din mga kababayan hindi matanggal-tanggal. Gusto rin niya. Sige! Habang nandyan yung animal na yan, oh, lalo kang kamumuhian ngagba. Amoy ng pera, kakagat. Makaamoy ng pera kakagat. Para ding tralala mga kababayan, no? Pakanta-kanta doon. Ay, bongga ka, guys! Lord. Hindi lang mga asong ulol, yung spokesperson na ng Malacanang. Spokesperson ng Malacanang, asong ulol. Parang attack dog na rin dyan ka na parang. Mm. Anyway, sasagutin ko Attack dog talaga. Tapos, ayaw pang umamin mga kababayan na attack dog siya. lahat yan. Ang masasabi ko lang, kung Oo. tuhanan lahat yung sinasabi nila sa akin, magpapakulong po ako. Oh, sige! I-challenge ito si ano, Chavit. Tingnan natin mga kababayan, kaya nilang ano, ito si Chavit, gipitin. Maluma na yung gawa-gawa lang nila lahat. Opo. Pinaiimbestigahan daw kayo na inciting to sedition po dahil nga dun sa mga sinasabi niyo. Ay, kulong ako, patayin ako, gusto nila. Wala yan sa akin. Actually, Oh, ay nako, ay nako, ay nako. At ang pinaka-interesting mga kababayan ay itong pinasabog ni Chavit Singson na tinatagong baho pala mga kababayan ni Ngagva. Panoorin nyo po. Binato ako ng katakot-takot na mga trolls. Ang Mga tawag ko dyan, trolls. mga attack dog. Alam Wow, 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 wow. Ulol na aso, pag nakaamoy ng pera, kakagat. Now, sasagot, lahat, tandaan niyo po ito. Isa lang ang salita ko. Pag may totoo sa mga panira nila, magpapakulong ako. Oh, Ngayon, hindi sila nakontento sa trolls. Ngayon, ang naging trolls, yung spokesperson ng Malacanang. si Claire Castro mga kababayan, ang pinakamalaking troll sa Marcos administration. Kailan kaya maaalis yung animal na yan mga kababayan? Ano? Fascinated na fascinated si Bangag sa kanya mga kababayan. Lalong naggugulo eh. Yan ang isa mga kababayan sa dahilan kung bakit magulo ang Marcos administration ngayon. Claire Castro, Yusek Claire Castro. Ganun ba kababa? AKA asong ulol. Ang spokesperson Malacanang naging parang attack dog. Dahil Ya, wala, hindi na parang attack dog na talaga. kung Aso. basta magsalita, parang attack dog. Alam niyo ba, girl? Dog. Alam nyo ba, girl? Ang pagsasalita mo, para kang attack dog. Alam mo ba, attack dog, sinabi ko na. Pag nakaamoy ng pera. Oh. Yung aso mga kababayan na andun lang sa ano, sa likod ng pader, sa likod ng gate, tapos napakaingay, ganyan. Tapos kung buksan mo yung gate, oh, maduduwag yan mga kababayan. Tingnan nyo. At naiubusan na ba kayo ng attack dog na ikaw na mismo ang nagsasalita? With pay pa ha? Salita kayo ng totoo. Para pag Twist. Lahat ng sinasabi ni Claire Castro mga kababayan, twisting. niwalaan kayo ng tao, wala kayong isang salita eh. Sasagutin ko, ano yung mga issue mo sa akin? Nabanggit mo, weteng. Sabihin ko sa'yo, on the record tayo mag-base lahat. Kung gusto kong weteng, panahon ni GMA, madami akong makukuha. May kinunaba ko, mas kisa, magtanong kayo sa mga may ng STL, yung mga Mayaman ito si Stabit mga kababayan eh. Ang negosyo nito, tabako. Alam naman natin yung ano, cigarette industry mga kababayan. Ang daming smoker dito sa bansa. Bakit ba siya papasok sa wedding? nagpapaweteng nung araw. Doon sa bayan, sa probinsya ni Presidente. Wala akong kinuha. Kung interesado ko, ang dami mong nakuha. O, yun ang sagot ko sa weteng. Ano pa ang issue? Ang dami mong binabato na hindi totoo. Ano pa ba yung mga issue niya? PCSO.
PCSO. Ikaw nagsabi yan, ha, girl? Girl. Miss Claire. Castro. Auntie Claire. Ikaw nagsabi, ano ba meron dyan? Bakit yun ang gusto mo? Bakit yan? Director. Bakit pinagpipilit mo director? Hindi ko po pinagpipilit. In-offer yan dahil ang sinabi sa akin ni First Lady noon, ikaw nagsabi Ni Admiral. sabi si First Lady noon, there must be something for Tukak. Manong Chavit ang laki na tulong. PCSO o PAGCOR. Kinongratulate pa ko yung mga kaibigan niyang babae sa mga barkada niya sa Bacolod. Manong, congratulations, binigay na pala sa yung PAGCOR. Oh, mabuti naman para ibigay ko sa mga mayors ako para ang dami tumulong kasi. Hindi rin binigay. Siba, okay lang, nagtabog ako. Antay, mag-antay pa rin ako. Antay. O kung di, PAGCOR, PCSO, wala rin. O, ito na. Eto na. Nagtambo ba ako? Hindi. Antay pa rin ako. Pinag-antay ako. Antay pa rin. Waiting ha. Naantay mga kababayan. Nag-antay. Oh. Pumunta sa bahay ko si Melionaryong Robles. Mel. Oh. Mas napapaboran pa si Mel Robles mga kababayan. Na manager ng isang vlogger. Grabe no? Vlogger mga kababayan ng manager. Na Melionario si Mel Robles. Chairman ngayon ng PCSO. Milyonaryo na raw. Kaya tawag ko dyan, Melionaryong Robles. Sama-sama tayong maging milyonaryo. Pumunta sa bahay. O Manong, gusto kitang tulungan. Ganito. Ibibigay ko sa iyo ang... Magantay ka lang. Antay. Oo. Antay na Ibibigay naman. ko sa iyo ang Laguna at Batangas. Salamat naman para maibigay ko sa mga mayors na tumulong. Ano yung ibibigay mga kababayan? Posisyon? Ibibigay na, tapos na antayin mo lang na matapos ang kontrata. Nung tapos na, kinausap ako. Kailangan ko sabi mo sa taas. Bakit? May instruction sa taas na bibigay sa iba. So, sino? Yun daw, doktor niya at saka meron pa. Hindi ko nasasabihin yung iba. So. Yan ang problema kay BBM mga kababayan na kung sino yung mga tumulong sa kanya, yan ang kanyang tinalikuran. Tapos, yung pinaburan mga kababayan, yung mga dilawan na hindi naman tumulong sa kanya mga kababayan, nanira pa nga sa kanya. Tapos yan ang kinupkup niya. Dahil sa kanyang asawang si Admiral, dahil nakikialam. Kaya mga dilawan mga kababayan ang mga gabinete ni BBM right from the start. And then yung mga natitirang mga lining kay Duterte, isa-isang pinagtatanggal. So sila, nagantay ako, nagtampo ba ako? Antay pa rin ako. Antay ako ng antay, lahat ang sinabi, 3 taon na ako pinag-antay. Antay Marcos. Naging anti-Marcos na. Nag-antay ako eh. So yun ang sagot ko sa PCSO at pinagsasabi, wala akong interest, girl. PCSO, director lang. Na sinasabi mo, interest. Anong pinag-interesan mo dyan? Sila nag-offer niya, director lang. Dahil yun ang bakante nun. Isa-isa, nag-appoint. Meron na naman na-appoint. Sabi ni Presidente mismo, baka naman malaking hindi, director na lang daw. Director, okay. Madali yan. Libo yan, dami yan. Sabi naman ni Secretary Lagdame, ako bahala. Binudol mga kababayan. Antay ka lang. Antay. At Marcos na. Isa-isa, may na-appoint na director. Tawag na naman ako. May na-appoint na, wala naman. Akong bahala, Manong. Antay ka lang. Binudol. Na naman. Pero hindi siya ang upo mga kababayan ha. Pinangakuan lang na sige kung mayroon ka mga dapat iupo dyan, siguro mga niya mga kababayan, yung malapit sa kanya. Yun naman talaga kalakaran dyan mga kababayan, yung mga malalapit sa iupo. Pinaasa. Kita kami, akong bahala. Mantay ka lang. Hanggang napuno. To cut the story short, napuno. Puno. Ayun. Hanggang ngayon, wala. So, wala silang isang salita. May prinsipyo at walang isang salita. Ikaw, girl. Isa lang ang salita nyo, huwag kayo magsinungaling dahil lahat ng sinasabi mo, liar yan kasinungalingan na panira lang sa akin. Kaya para kang, kung umasta ka, para kang attack dog. Hindi lang parang attack dog talaga. Alam mo na attack dog. Dog Ulol lang. Na aso, pag nakaamoy ng pera, kumakagat. Ulul na aso. Ganun na ang tsura mo hindi ka na spokesperson ng Malacanang. So, umayos kayo dyan. Spokesperson supposed to be a professional, hindi attack dog. Bago kayo magsalita, i-check nyo muna kung totoo. Puro kasinungalingan yung panira nyo sa akin. Sasagutin ko sa isa. Kung babanatan nyo ako ng mga kasinungalingan, babanatan ko kayo. Ng doble. Sige! Hindi ko lang I love it. papel dito.
Sa susunod, papakita ko. Senator pa lang ang presidente. Hala. Gusto na, yung Napoles. Dinamanda na siya. Sabit to, yun ang sabi mga kababayan. Yung Napoles, kagaya din yan ng mga diskaya ngayon na nagpa-facilitate ng project para sa mga politicians and then bogus project. Sabit si BBM, yan ang sabi mga kababayan. No? Pero dahil mga kababayan, panot, alam naman natin ang panot mga kababayan, kakampiyan ng Admiral, asawa ni Bangag. Selective lang mga kababayan ang kanilang kinakasuhan noon, yung hindi umaayon sa kanilang mga kagustuhan. Nakademanda siya. Naku, pakawa mo nga yun. Hindi ko na nadala. Absuelto si Ngagba. Yun ang on record. Ako, Pero sumabit pa rin ang pangalan sa Napoles. ito nyo, puro haka-haka, puro sali-salita na hindi totoo. Pero nademanda pala daw si BBM. Pero anong nangyari? Absuelto siguro mga kababayan. Sabi ako, totoo. Sinong may kaso? Nademanda. Gusto namin i-expose mo, Chavit, ang yan tungkol sa droga-droga kay BBM. Si Senator Bongbong Marcos. Bongbong. Napoles, kasama siya ron. Sabi ko to, hindi ko sinasabi to dahil lang sa kasinungalingan mo. Sasabihin ko lang to. Sige, magsinungaling pa kayo. Mayroong dokumento Eto. si Chavit. Bongbong Marcos sued for plunder over pork barrel scam. Yan ang naka-record. Madam spokesperson. Ito, girl. Tingnan mo Girl. ito. Sinong nag-post dyan? Inquirer? Bongbong Marcos sued for plunder. Plunder filed versus Bongbong Marcos over 205 pork barrel scam. Yan ang record. Hindi ko na sana ilalabas to, pero girl, ikaw nag-umpisa. Girl. Tatapusin ko. Pagsalita kayo, yung totoo. Inquirer mga kababayan ang nagpalabas. Pero dati pala yan, old mga kababayan na ano kayo nangyari doon, Selective kasi mga kababayan, yung usual kalaban, si Jinggoy na naman, ang nakulong, si Nabong Revilla. Hindi natin yan pinagtatanggol mga kababayan na panagutin ang dapat panagutin. Kaya kung may kasalanan, dapat panagutin mga kababayan, pero hindi lang sila. Dapat lahat. Ako, sasagutin ko kayo, puro totoo ilalabas ko. So, yun lang po ngayon. Marami pa kayong maririnig. Ay, antayin natin yung mga tagdog. Sige, kakagatin ka na naman. Puro kasinungalingan. Ulitin ko po, kung may katotohanan, yung mga sinasabi nyo sa akin, magpapakulong ako. Hindi ako kagaya yun, nagsisinungaling. Liar, no? Kontento ka na, girl. Girl! Na wala akong interest sa business. No, sila na nga ako. Pinag-antay-antay ako. 10 taon ako Naging anti-Marcos. You cannot blame me. Anti-Marcos na ako. Pinag-antay na ako. Sila na sa akin Kababayan, mga kababayan Ilocano, ha? Ilocosur. Gumastos ako. Tinulungan ko sila. Araw-araw kami lang lumalabas. Unang labas pa lang, presidente, inisulto na ako sa Japan. Sinabi ko na uli. Hindi in-acknowledge mga kababayan. Andun si Chavit, hindi in-acknowledge si Bangag. Binati lahat na nasa presidential table. Pinalala pa yung anak niya, Sandro. It's a pera. Chavit, sir? Hindi ako pinansin. Bastos yun. Bastos! Pero hindi ako nagtampo. Kinausap ko pa rin sila. Nasaktan ako? Of course, nasaktan ako. Dahil tao lang ako, hindi ako plastic. So, girls, tanda. Si Claire Castro na girl, aso. Anong tawag sa babaeng aso mga kababayan? Starts with letter B. Mo ito. Dahil kasama ka na sa nag-aatake sa akin, sasagutin kita maski sa anong sabihin mo. Pero magkatotoo kayo. Tuluyan mo yan, Chavit. Buti nga mga kababayan, Huwag mong kalimutan ha, na binastos ka ng babaeng iyan. Pag wala na yan sa pwesto, Chavit, tuluyan mo yan ng kaso. Gusto namin makulong yan si Claire Castro. Marami ako ilalabas. Totoo lang lahat. Girl. Salamat po. At sa susunod, Thank you, boy! magkita-kita po ulit tayo. Salamat naman sa pagbanat mo kay girl. Noon ko pa yan sinasabi na everybody's Ay, guilty nako. here. Lalo na yung members na Speaking of mga kababayan, itong mga kabalastugan sa ating bansa. Etong si Congressman Ungab mga kababayan, ang sabi niya, lahat guilty. Lalong-lalo na mga kababayan, yung mayroong kaugnayan dyan sa JAA, sa budget mga kababayan. Lalong-lalo na yung pumirma. Kahit pa nga yung hindi pumirma, kagaya ng virus mga kababayan, although hindi siya pumirma, mayroon pa rin allotment na 3 billion mga kababayan. Wawawi, wawawi, wawawi. Insertion queen, kabilang na ang flood Bicameral control. Conference Committee.
pareho, both House and Senate. Lalo na yung mga pumirma, yung head ng Tapos si Grace Poe, nakasungkit ng 11 billion mga kababayan. Pinasabog ni Tunying. Kaya ang hiling natin ka Tunying mga kababayan, sige, na-expose mo na ang Senado. Now, expose the Congress. Para hindi ka, katunying bias. Expose mo na Senado mga insertion House, head ng Senate, lalo na yung head ng appropriations at saka yung mga senior vice chairman. So dapat mananagot sila. So I need na Mananagot sila. Kung if they think they are innocent as they claim to be, harapin nila yung investigasyon. Innocent as they claim to be. Magtatago. So kailangan talaga for me unfair na yung Senado lang ang pinapangalanan tapos pagdating naman dito sa counter Dapat pati kongresista, lalong-lalo na yung tambaluslos na yan, SALDIC ko mga kababayan, i-audit lahat ng kanilang mga insertion mga kababayan at mga budget na napafunnel sa kanila. At yung kanilang mga tutak mga kababayan, sina Abante, sina Adyong, sina Dong Gonzales, Barbers dati, yung mga hudas mga kababayan sa Quadcom. Imbestigahan. wala, hindi pinapangalanan. Dapat pangalanan na yan lahat kasi pumirma silang lahat Talaga. Pangalanan na lahat. Ano po ba yung major, sir, na inyo pong question kaugnay po sa additional releases ng DBM to DPWH mula po sa unprogrammed funds? Yes, actually yun ang main question ko kanina sa lump sum appropriations kasi yung unprogrammed funds is considered lump sum appropriations. Ang point ko kasi kanina, release pala sila ng release sa unprogrammed appropriations para sa DPWH. Di ba may question na tayo? In fact, nasama pa yun sa question sa Supreme Court na na-overtaken na nung budget ng infrastruktura yung education sector. Whereas yung constitution natin sa Republika ng Pilipinas, klaro yung nakasaad doon na number one priority sa budget natin is education. At nandoon din sa budget message ng ating Pangulo, 2025, nakasalagay doon na number one priority is the education, second lang yung infra. May basis din yon kasi yung sa BESF budget of estimate and sources of financing, nakalagay na rin doon yung komposisyon ng sektor, ng education sector. So, hindi na pwede dapat yung baguhin, hindi na pwede lang dadagdagan. So, I keep track of those figures. Nalampasan talaga. Doon pa lang sa pag-approve ng GAA ng 2025, nalampasan na ng DPWH yung education sector. At saka ang masaklap pa ngayon, nag-release pa sila ng mas malaking unprogrammed funds sa DPWH, mas lalong lumaki yung gap, which really makes the budget unconstitutional. May nag-release sila ng unprogrammed sa education, maliit lang masyado, 8 billion. Pero 54 billion yung ni-release doon sa program, which really makes the budget unconstitutional. Opo, Kong, yung gabi, dito po sa budget naman ngayon ng DPWH or sa iba pang mga pag-budget lalo na sa infra, na masisilip na ba natin kung merong mga anomalya, meron na bang pagbabago, nagbagong buhay na ba sila? Kasi nga, na-publicize na itong naging kalakaran po sa maanomalyang flood control projects pa nga ito, Kong. So, sa budget per se, kung titingnan lang natin yung budget, yung GAA o yung BICAM report at saka yung unprogrammed, hindi mo malalaman talaga kung good or bad. So, ano lang yun, figures lang yung makikita. Pero makikita mo lang doon na lumaki talaga yung budget for flood control kasi may mga flood control releases kaya nga tinatanong ko, ano yung mapetsa ng releases? I want to know. As of now, hindi pa nila binibigay sa akin, but they promised to me, they committed to me na ibigay nila lahat yung hinihingi ko na data. I would want to know kung anong particular items sa DPWH yung na-release doon. Anong petsa at saka kung kailan yun, kailan petsa, kailan na-release. I want to know kasi
Di ba 2025 na election tayo? Aside from election, merong impeachment kay VP. So gusto kong malaman kung kailan ni-release yung unprogrammed appropriations. Kasi dapat technically, yung unprogrammed appropriations, ma-release lang yun kung may excess income ka. Ma-release lang yun kung may other sources of income ka or utang, loans. So most likely, loans yung source nila. Bakit kung nag-loan ka, bakit mauna mo pang i-release yung unprogram kaysa program? So kung may loan ka, unahin mong i-release yung program funds kaysa unprogram. So here you will see the expansion of DPWH funds. Hindi lang doon sa program fund na nag-expand pa siya pagdating sa unprogram. Yun ang question ko. With that additional funds, mas lumaki na ngayon yung budget. Nalampasan na talaga yung budget for education sector. Opo, doon po sa na-question nyo rin, kasi yung mga key projects ng kasalukuyang administrasyon or yung mga foreign funded na mga proyekto na hindi nalalaanan ng pondo na counterpart, kamusta na po ito for 2026 naman po? Tuloy pa rin po ba na wala tayong counterpart? Yun talaga dumaan sa masusing pag-aaral kumpara dito sa mga in-insert lang na mga proyekto sa flood control po na mas nagiging priority nitong nakalipas na mga pag-budget. Yes, tama yun, Anbar, no? Yung mga foreign assisted projects, dumaan talaga yun sa master planning, dumaan yun sa project feasibility study. Very comprehensive ang feasibility study yun. At saka, hindi lang yung NEDA o DepDev ang infrastructure, ICC, no? Infrastructure Coordinating Committee ang nag-evaluate noon. Ine-evaluate pa yan ng foreign creditors. So, pupunta dito yung evaluation team. Binabantayan nila yan. At saka yung implementation, mahirap talaga makalusot yung kalukuhan dyan kasi meron yung resident consultant, yung ilalagay yung foreign creditor. So, closely monitored at saka yun yung funding natin ng big ticket projects. Bago nating chairperson ngayon, si Congresswoman Swansing, committed na wala, under her watch, babantayan daw talaga niya na walang mangyayari ulit sa 2026. At saka, idadagdag ko lang, Edmar at saka MJ, this time, ang dami ng mata nakatingin, no? Marami ng mata nagbabantay, hindi lang congressman, hindi lang senador, yung private sector, civil society group, kayo sa media, social media, ang dami nagbabantay na ngayon. So, I think, mahihirapan na yung mga palusot ngayong 2026. Opo, especially kung mga proyektong pinag-aralan kong, mukhang bokya na naman tayo sa Mindanao Railway Project. Tama ba, Kong? 2026? Alaus? It seems hindi funded na naman eh. Actually, maraming flagship project yung time ni former President Duterte na hindi na pinatuloy dito sa new administration. Ang problema nga dito sa new administration, wala kang makita masyadong flagship project kasi tinanggal yung budget sa FAPS. Nasa FAPS foreign assisted projects yung mga malalaking budget. So pag tinanggal yung malalaking budget, doon pupunta sa maliliit. Ang term ko nga doon, gichop-chop nila pati flood control, gichop-chop yung malalaking projects, pumunta sa maliliit. Kaya hindi ka makakita ng mga malalaking projects ngayon. And the cycle goes on, Kong. Kasi alam mo naman, pag hindi natin maaabot yung tinataya o gusto nating i-budget sa 2026, ang kulang nun, mangungutang na naman tayo, Congressman. Actually, right now, lumalaki yung utang natin kasi nandoon sa unprogram yung malaking pondo, maraming pondo na dilipat nila. Yung dilipat nila sa unprogram tapos pinalitan nila ng kanilang mga pet projects na yun na nga ang daming questionable. Makikita naman sa pag-implement ng budget ngayon, isip nahihirapan ng Executive Department pag-implement niyan kasi manggold na nga yung budget. Tapos pagdating mo sa unprogram, palaki ng palaki. Hindi kasama sa projection yung unprogram sa budget deficit kasi not funded pa yun eh. So pag-release ng unprogram, mag-uutang ka, additional utang na naman yun. So makita ngayon ang trend, palaki ng palaki yung utang. That's partly because of the unprogram, ang laki na unprogram funds. Nako, masamang cycle pala ito, Congressman. Akala natin next year na tayo mangungutang para punan
yung kulang na pondo for 2026 pero yung mga budget pala ngayon sa program, inuutang pala, doon pala hinuhugot, Congressman. Yes. Oo. Utang, babayaran din ng utang. Ganun ang nangyari. Plus, yung unprogram pa na uutangin, ang laki. Hindi ko lang nadala yung aking figures, no? But palaki ng palaki yung utang. Kailan ito hihinto? Kailan ito matatapos? Actually, kung wala lang yung questionable projects na na-insert, kung ang sinusunod lang natin yung Philippine Development Plan, kasi na yung budget natin. Ako, Congressman. Marami silang pinapasok na budget, tapos yung mga kalaban sa politika, tinatanggalan talaga nila ng budget. That happened in the past. So sana hindi na mangyari ngayon sa susunod na budget. Mangganda siguro kung pag-usapan natin yung anggulo ng utang detailed by detail sa susunod natin na panayam para ma-explain natin sa mga kababayan na yung mga unprogrammed appropriations na nire-release na hindi dapat sana nire-release kasi nga ito'y magmumula sa mga surplus, sa mga pondo o sa mga pag-uutang ng pamahalaan. New sources of funds. New sources of funds, napupunta doon sa mga proyekto na hindi naman dapat paglagakan. Siguro, Congressman, sa next episode, maganda, sir, na yan yung ating, para maintindihan ng taong bayan kung saan napupunta yung buwis. Sir, down to my last questions. Sa politika po, nababanggit na ngayon ang pangalang Martin Romualdez at Zaldico sa Senado. At meron pong security aide, si Congressman Ko, former Congressman, resigned Congressman, na nagsalita po doon sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Sinabi rin po ni Congressman Pido Garbin na sakripisyo, more of a sacrifice ang ginawa ni former Congressman Ko upon his resignation. Ano sa inyo, sir, bilang an incumbent member of the 20th Congress, itong pagkakabanggit ngayon ng pangalang Zaldico at Martin Romualdez sa flood control anomaly na sinasabing itong dalawa ay paiimbestigahan ng DOJ o di kaya ng ICI? Actually, MJ, noon ko pa yan sinasabi na everybody's guilty here, yung lalo na yung members ng Bicameral Conference Committee. Pareho, both House and Senate, lalo na yung mga pumirma, yung head ng House, head ng Senate, lalo na yung head ng appropriations at saka yung mga senior vice chairman. So dapat mananagot sila. So I need not mention names. Kung if they think they are innocent as they claim to be, harapin nila yung investigasyon. Wag naman magtatago. So kailangan talaga. For me, unfair na yung Senado lang ang pinapangalanan. Tapos pagdating naman dito sa counterpart, wala, hindi pinapangalanan. Dapat pangalanan na yan lahat kasi pumirma silang lahat . Pati nga doon sa kung babalikan natin yung BICAM report, 28 flags, pumirma sila. Bakit ka pumirma? May blanco. So, dapat noon pa lang, yung January pa lang, may red flag na yun. Binusisi na at tiningnan na kung bakit may mga blanco. So kung nakikita mo may mga blanco, automatic na yon. Mabalikan na sana na marami talagang maraming kababalaghan na ginawa. Yun lang paglipat sa program, nilipat sa program funds, yung automatic appropriations, dinagdagan, 14 special laws ang kanilang inaminda. So ang daming doon. Question. Pati yung PhilHealth, G0, hindi naman dapat yun. Obligasyon ng ating gobyerno na magbigay ng health services, ng universal health care sa ating mga kababayan. A lot of things need to be corrected, MJ and Edmar. Kong, last question. Naniniwala po ba kayo na walang alam presidente sa issue ng insertions, sa issue ng unprogrammed funds, sa issue ng flood control kickbacks? Sir? Well, everybody has a role, no? Dapat lahat titingnan kung saan ang responsibility. Kasi para sa akin, yung DBM cannot really say na hindi sila kasama dyan kasi sila ang nag-release ng unprogrammed appropriations . Usually, kung unprogrammed appropriations, doon mo na i-release sa dulo yan. Sa panahon namin noong araw, hindi namin pinapansin yung unprogrammed kasi walang pondo. Ilalabas mo lang yan pag may pondo na. Bakit nauna pa yan siya i-release? So, magda-doubt ka talaga yan. DBM is already the executive department. So, makikita mo, hindi lang to legislative, pati executive department may part dito.
Opo. Congressman, dagang salamat sa imong pag-uban kanamo nining taknaa sa kagabion. Sa ulitin po, sa sunod nga higayon, dagang salamat. Next time ulit, Kong.